Yes, good morning, everyone. Okay, welcome back to our class. So, this is still a statistics and probability. Ayan, so continue tayo. Sir PJ Pazon, your lecturer for this module. Okay, so today, guys, ayan, so we're going to discuss about understanding the z-scores. Okay? So, kung haraan, lesson 1 natin, medyo nabanggit na tong z-score na to. So, dito, we will going to deep down with this topic. Okay? So, actually, it's a week 7 natin. So, for this week, I hope mas maintindihan natin lalo ang ating chapter 2. Okay? It's a lesson 2 of a chapter 2. Okay, so before we start, I would like to share with you guys our learning outcomes on the being target natin throughout this module. So I hope at the end of this lesson, guys, you are going to relate a random variable distribution to a normal variable distribution. So i-relate natin kung anong meron natin sa random variable dito naman sa tinatawag nating the normal variable distribution. Aside from that, we're going also to understand the concept of the z-score. So, ano bang z-score na to? Saan ba siya ginagamit? Okay? At the same time, we're going to convert a random variable to a standard normal variable and vice versa. Okay? And the last one, we're going to solve problems involving random and normal variable. So, I hope throughout this module, guys, ma-achieve natin lahat ng learning outcomes na to. Okay? So, ayan. So, bago tayo magsimula sa ating lesson, syempre we have a recap regarding our lesson last week. Okay, ano bang pinag-aralan natin last week? So, last week start ng ating chapter 2, no? No. So, ano bang pinag-aralan natin doon? So, basically, we understand about the normal curve. So, ano ba yung normal curve? Okay? So, yung normal curve na tinatawag natin last time is yun yung mga example na pag nakita tayo sa field na nagkakaroon ng mga yan basically sa reality no nakakita tayo ng mga normal curve sa field na hindi pantay-pantay yung tubo ng mga rice o kaya ng mga corn. So napapansin natin doon pag titingnan natin siya sa sa mas malawak na view, nagkakaroon ng curve, hindi siya pantay-pantay, may ibang maiksi, iba namang matatangkad. Okay, the same time sa mga score natin no sa quiz exam nagkakaroon din nakakapag-create yan ng tinatawag nating normal curve. So merong mga nakakakuha ng matataas, merong mabababa at meron ding nakakuha ng eksakto lang or the average. Okay. But in our subject, so pag sinabi nating normal curve or basically the standard normal curve, it is a normal probability distribution that has a mean of 0 and the standard deviation of 1. So automatic yun. Pag sinabi nating standard normal curve, meron siyang mean na 0 at meron siyang standard deviation na 1. Okay? To recap lang yan. Aside from that, we also discuss about the different properties of a normal curve. Paano ba natin masasabi na normal curve to or normal probability distribution to. So dapat meron tayong ilang properties yun. We have 6 properties. Okay, kung naalala nyo pa na para ma-identify natin na ay normal probability distribution to. So unang-una dapat yung curve natin it should be bell shape. Okay, pag sabing bell shape, so nakakita naman yata kayo ng bell, no? Yung sa it should be like that kind of form. So, ganun yung normal curve natin. Hindi pwedeng masyadong matarik or masyadong mahaba yung tails ng ating curve. It should be like a bell shape. Aside from that, dapat daw sila ay symmetrical. So, pag sinabing symmetrical, kung ano yung nasa kanan, the same with kung anong mga values na nasa kanan, the same din yung value ni nasa kabila. It should be symmetrical. Okay? The same time, pangatlong property natin, sabi doon na yung mean, median, and the mode, they are all at the center. Okay? Nasa center sila lahat, yung mean, median, and mode natin. At the same time, pang-apat na property, sabi doon, yung width daw of a normal curve, o ibig sabihin yung pagitan ng from 0 to 1, 2, 3 and 0, -1 hanggang -3, ano daw siya? Ayun daw yung tinatawag na standard deviation. So, ibig sabihin yung nasa baseline natin ng mga number, they represent as the standard deviation. At kung napapansin natin, tag-iisang interval lang, tag-1 interval, which is yun yung definition ng ating normal curve na dapat yung standard deviation niya is 1 lang. Okay? At the same time, sabi doon, ang ating isa sa mga property ng ating normal probability distribution, dapat daw, they are asymptotic. So, pag sinabing asymptotic,
dapat yung tails ng curve natin, okay, pag sinabing asymptote, it will mag-approach lang siya kay x axis pero hindi dapat siya magta-touch. Okay? So approaching lang. So pag gagawa tayo ng curve, it should be approaching lang, padikit lang siya ng padikit kay x pero hindi dapat siya magta-touch. And the last property, ang sabi doon na ang area daw ng under the normal curve is 1. Okay? So yung 1 na yun, pwede siyang represent as a probability, pwedeng proportion or percentage. Okay, ibig sabihin yung total area ng curve natin is 1. Okay? So I hope it's clear. Okay? So it's a review lang naman. Aside from that, we also discussed the z-table. Okay? So diniscuss natin doon kung ano yung mga value, no? We have different values of the z-table, or tinatawag din siyang the areas under the normal curve. Okay? So nag-represent yun ng rows tsaka column. So yung row natin, no? Meron tayong row. So from 0 hanggang positive 3. Then yung column naman natin from 0.00 hanggang 0.09. Okay? Then tinuro din sa inyo doon nakaraan kung paano yung steps, paano hanapin siya. Okay? Yung area using the Z table. Okay? So diniscuss doon kung ano yung apat na steps. Yung unang steps, dapat daw na-represent sila as a 3-digit form. Pangalawa, kunin natin yung first 2 digit. Okay, yun yung nasa ating row. Then sa column naman natin, kukunin natin yung last digit. Okay, or the third digit natin. Then tsaka natin siya i i-match doon sa ating z-table kung saan sila nag-intersection o kung saan sila nag-meet para makuha natin yung area, okay, na required doon sa ating normal curve. So I hope it's clear na kasi magagamit natin yan yung lesson 1 natin, okay, maging basic natin yung background natin para mas natin maintindihan itong ating lesson 2. Okay. So, dito guys, ayan. So, para sa inyong additional points para sa inyong written works activity nyo. So, I would like you to answer this entry card. Okay, ang gagawin nyo lang naman guys is didetermine nyo lang kung yung statement is true or false. Okay? Kung true or false ba siya. So, kung true, i-check nyo lang yung box na nasa ating right side. Kung false naman daw, i-modify natin. So, ibig sabihin, kung false siya, anong part doon yung mali sa statement? Then, papalitan natin siya to make it true. Okay? So, gusto kong makita yung sagot nyo dito sa 1 to 8 na to doon sa ating comment section. So, I hope maliwanag na para additional to doon sa gagawin yung activity 2. Okay? So, meron tayo dito ang 8 statement. So, sasagutan nyo lang siya guys. Then yung sagot nyo, kailangan gusto kong makita doon sa comment section ng video na to. Okay? So, it's an additional. It's 2 points each. So, sana makadagdag to doon sa points nyo, no? So, babasahin nyo lang to. So, parang ano lang to. Introduction about the lesson kung alam nyo na siya or hindi pa. So, it's an additional point. So, I hope na itong 8 to is masagutan nyo siya at makikita ko dapat sa comment section sa video na to. Okay? So, okay. So, proceed tayo. So, exploring z-scores. Okay. So, ano bang meron sa z-scores na to? So, bakit ba natin binabanggit tong z-scores? Saan ba siya ginagamit? Okay. So, basically, we discussed the z-scores in the previous lesson, pero ano lang siya, brief lang. Okay. So, it is stated that to be measure of a relative standing. So, ibig sabihin, pag sinabing z-score, ito yung ginagamit para to measure a relative standing. So, specifically, the distance from the center measured the standard deviation units. Okay. So, ibig sabihin, yung mga number pala na nandoon sa normal curve natin sa baseline ay yung tinatawag na z-scores. Okay. There are 6 z-scores at the baseline of a normal curve. Okay? So, ito yung 3 z-scores to the left. Kung napansin nyo, no, naalala nyo siya, di ba? Meron tayong number ng 0, negative 1, negative 2, and negative 3. Ayun yung tatlo. And another 3 z-score to the right is yung to the right of the mean
ay yung mga nasa positive. Si positive 1, 2, and 3. So therefore, meron tayong total na 6. Okay, z-scores. Okay, which is nakikita natin dun sa baseline. Okay, so in this lesson, guys, you are going to learn more about the z-scores. Okay, proceed tayo. So the z-scores, they are the areas under a normal curve are given in terms of z-values or scores. Okay, either the z-score locates x within the sample or within a population. So may dalawa tayong pwedeng gamitin. So pwede natin gamitin si z-scores sa sample or sa population. Ang pinagkaiba ng sample sa population. So pag sinabi nating population, ito yung kabuuan. So for example, lahat ng grade 11, okay, na senior high, okay, population yung tawag doon. Pero pag sinabi nating grade 11 HE lang, o kaya grade 11 na IA lang, or grade 11 na gas, or ABM lang, o kaya grade 11 na ICT lang. So, ibig sabihin, ayun example ng sample. So, ang pinagkaiba ng population sa sample, pag sinabi natin population, it's more on general. Okay, pangkalahatan. Well, pag sinabi natin sample, part of the population lang. So, kumbaga, kung buong grade 11, population yung tawag, tapos ang pipiliin ko lang na magte-take ng exam ay yung IA lang. So, ibig sabihin yung IA yung tinatawag na sample. Okay. So, basically, ang ating z-score, it can be used whether sample or population. So, applicable siya sa dalawa. Okay. So, para natin ma-identify na sample siya or population. So, meron tayo dito mga formula for calculating the z-values or the z-score. So, first one, okay, this formula is for the population data. Okay. So, ibig sabihin, pag nakita kayo ng yan, ito yung symbol natin for z-score. So, z is equal to x minus mean or the mu over the standard deviation. Okay. So, tandaan natin guys ha, pag population, dapat ganito yung symbol ng mga given. Okay. Okay. Then, pag sample naman, so instead of mu, meron tayong x with the bar. Pero the same pa rin yung meaning niyan. Ito, ibig sabihin nito guys, yan kulayan na natin. So ito, mean yan, di ba? So mean yan, the same. That ito din standard deviation. So ibig sabihin yung pinapakita ko mga example sa inyo for the past lesson, it's talk about population. Okay, pangkalahatan yon. So pwede natin gamitin tong mean na to. Okay, mean din to guys. Symbol din to ng mean, yung x with the bar on the top. So for sample. Okay, sample data. Ibig sabihin pang-specific na siya. Okay. Then, instead of ganitong standard deviation, meron tayong small letter s. Okay? Para yan sa sample data. So, I hope naintindihan yung pinagkaiba ng dalawa. The same pa rin yung meaning, magkaiba lang yung symbol. Symbol represent kung population yung ginamit natin sa problem or sample. But guys, the same pa rin yun. Okay? Pinagkaiba lang, may tama tayong term or may tamang symbol tayo kung population yun, dapat ito yung gagamitin natin. At dapat hindi ito mag-interchange. For example, ginamit mo to na symbol tong nasa taas for mean, then ginamitan mo ng S. Okay, parang minix natin yung sample and population. So bawal yon. So it should not be interchanged. So dapat kung itong mean yung ginamit natin, yung mu dapat ito yung partner ng standard deviation. Sa X kasi as is lang yan. Okay, ano ba may ibig sabihin ng mga symbol na yan? Okay, yung X natin, siya yung tinatawag na the given measurement. Okay, then ito nga, sabi natin, yung ganyang mean ay pang population, pero yung X with the bar on the top ay pang sample mean. Okay, yung pinagkaiba ng dalawa, pero the same silang mean. Next, itong ganitong symbol is for standard deviation ng population natin, while yung small letter S for the sample. Okay? Same lang yung meaning pero magkaiba yung interpretation pagdating sa data. Okay? At dapat hindi sila mag-interchange. So, itong formula na to tandaan natin kasi magagamit natin yan later sa ating example. Okay. Proceed tayo. So, I hope malinaw na sa inyo about the z-score. So, meron tayong dalawang formula again. We have for population and for sample. Okay. So, sample lang na natin para mas maintindihan paano ba siya ina-apply. Okay.
So first, we have an example. Number one, it's a reading scores. Okay, so sa sa reading scores, meron tayo ditong given na mean na 50 and the standard deviation of 4 of a population of a reading scores. Find the z-value that correspond to score x is equal to 58. So tandaan natin, ano ulit yung x? Siya yung given measurement. Okay? Then yung ating mean is 50. Then yung ating standard deviation ay 4. Okay, so ito yung mga given natin. So based dun sa given guys, mapapansin natin, based dun sa problem, sample or population. Oh, basically, kung nakita na natin to sa sentence na population, automatic yung population. Aside from that, ano pa yung hint na population to? Dahil sa symbol. So kung naalala nyo kanina, meron tayong mga designated symbol kung para ma-identify na population siya or sample. So dahil itong mean yung ginamit niya at ito yung standard deviation na ginamit niya na symbol, therefore, nasa population data tayo. Okay? So yun yung mga clue para ma-identify natin na ay population yung gagamitin nitong formula. Ay sample yung formula dito. Okay? So guide natin yan. Okay, para hindi tayo malito. Although parehas lang sila but it should be tama dapat yung ginagamit nating formula. Okay, sample na natin. So, in finding the z-value, okay, we have 4 steps na kailangan sundin. Okay. Sabi dito, step 1, use the computing value for finding the z-scores of a population data. Okay. So, alamin natin kung anong formula yung gagamitin. Sabi nga natin, paano natin ma-identify kung anong formula yung gagamitin based on sa given. Okay? Based sa given, meron ganitong symbol. So, di ba dalawa yung formula natin? So, dalawa yon. So, therefore, itong symbol yung gagamitin natin. Or formula. Kasi based dun sa symbol. Okay? Sa given. Okay? Ibig sabihin, population yung gamitin natin. So, step 1, ulitin natin guys, mamimili kayo ng formula. Kung population ba siya or sample. Dun yun yung ilalagay natin. So, this is the solution. Ito yung formula natin. So, based dun sa problem guys, we have unang-una nabanggit yung population. Aside from that, yung symbol na ginamit is pang population. Therefore, based dun sa dalawang formula, si population z score yung gagamitin natin. Okay, I hope it's clear. Next, for number 2, check the given values. Since these are population values, the z-score locate x within this population. Okay, so pag sa step 2 natin naman guys, ilalagay natin lahat ng given. So ano ba yung mga given based dun sa problem? So sabi sa given, meron tayong mean na 50, meron tayong standard deviation of 4, at meron tayong x na 58. So, isusulat lang natin lahat ng given. Okay, therefore, tatlo lang naman yan. Kasi yun naman kailangan natin sa formula. Okay? Then, after that, guys, so basically, sa number 3, dahil may formula na tayo, at the same time, meron tayong given, we're going to substitute the given values in the computing formula. Okay. So, sabi kayo na sa given natin, ito yung formula natin. So, given natin, yung x daw ay 58. Ayan, sinubstitute na natin. Then, yung mean natin daw ay 50. Ayan. So, 58 minus 50. Then, we have the standard deviation of 4. Ayan na. So, substitution lang for step 3. For step 4, we're going to compute now the z-value. So, paano ba i-compute yung z-value? Basically, gagawin lang natin kung anong nasa operation. So, according to the PEMDAS, okay? Okay, dahil ano yan, may pinagsamang division and subtraction lang naman. Okay? So, mauna syempre yung ating nasa numerator. Okay, 58 minus 50. Okay, we have 8. Then, copy lang natin yung denominator na 4. Therefore, 8 divided by 4, we have 2. Therefore, okay, thus, the z-value that correspond to the raw score of 58 is 2 in a population distribution. Okay, so anong ibig sabihin yan? So, yung z-value natin, yan daw yung nagko-correspond doon sa raw score na 58. Okay, so titingnan natin kung saan makikita yung 58 na score. Okay, sa ating population distribution. Okay, tingnan natin. So, aside from that guys, so yan yung 4 na step para lang makuha yung z value. Okay, ulitin natin na
identify the formula, write the given, substitute the given values to our computing formula, and solve. Compute na natin siya. I-lowest term na natin kung kailangan i-lowest term. So, ito yung tinatawag na z-score or the z-value is 2. Next, ano bang essence niyan? Saan ba siya ginagamit? So, kailangan natin siyang gawan ng graph or the normal curve. Okay. Kung in-normal curve natin yung given or yung problem, ganito siya. Yan, napapansin nyo? So, itong normal curve natin. So, gagawa din kayo ng ganito mga later sa activity nyo. So, tandaan natin na dapat bell shape siya, asymptotic siya. Ayan. Hindi siya nagtatouch sa X. At kung anong meron sa kaliwa, ganun din sa kanan, they must be a symmetrical. Dapat yung mean daw ay nasa gitna. So, ano ba yung mean natin? Okay, nasa 0 siya lagi. Okay? So, nasa 0 siya. Then, based dun sa given natin, yung mean daw natin ay 50. Ayan. So, si 50 dapat nasa gitna siya. So, ibig sabihin, under ng ating z-score, meron pa tayong ilalagay na values, which is yun yung given dun sa problem. So, dito natin ilalagay yung 50 kanina na given. Tama? Next, paano nagkaroon ng 54 dyan, 58, tsaka 62? Paano naman nagkaroon ng 46, 42, and 38? Okay, yan yung purpose ng ating standard deviation. So, kung naalala nyo sa standard deviation natin kanina is 4. Okay, so tandaan natin si 4. So, saan sa ginagamit si standard deviation? Sabi natin, yan yung width ng ating normal curve. Okay. So, dahil 4 yung standard deviation natin, so as is tong ating number sa taas, no? Normal curve natin, 0, 1, 2, 3, negative 1, negative 2, and negative 3. So, dahil may 50 tayo dito, so dahil papunta tayo sa kanan, basically mag-a-add tayo ng 4. Saan galing si 4? Yun yung standard deviation. Tandaan natin, si standard deviation, yan daw yung width ng ating normal curve. Ibig sabihin, yan yung lapad, okay, ng ating normal curve. So, from 0 to 1, so, mag-add tayo ng 4. So, 50 plus 4, kaya tayo nagkaroon ng 54. Next, dahil pataas ng pataas yan. So, 54 plus 4 ulit, nagkaroon din ng 58. Okay? Then, 58 plus 4 ulit, nagkaroon tayo ng 62. So, titigil na tayo doon kasi hanggang 3 lang naman yung ating standard deviation, yung baseline natin. Okay. So, ibig sabihin pagpakanan tayo guys, pagpa-positive, magpa-plus tayo kung anong given na standard deviation. Pero pag nasa left naman tayo, magsa-subtract tayo, magbabawas. So, ibig sabihin kung yung mean natin is 50 as is siya, so dahil pa negative tayo, magle-less tayo ng 4. Okay? So, 50 minus 4, we have 46. Okay, tapat siya sa 1. Una. Pangalawa, 46 minus 4, we have 42. Ayan, papansin natin. Then, the last one, negative 3, we have 42 minus 4, we have 38. So, doon ginagamit yung mga, yung mga given measurement. Okay. Dapat daw magtugma siya. Sabi kanina dito sa ating step 4, ayan, yung z value daw niya ay 2. At dapat daw tong 2 na to ay tatapat kay 58. Check natin kung tumapad siya sa 58. Okay, kaya binilugan siya. So, tama. Na yung z-value natin, meron siyang correspondent na row score ni 58. Okay, ano ibig sabihin ng reading na yan? So, what it represent or implies? So, from the diagram, we see that the score of x or the given measurement is 58 correspond to the z value, which is 2. It is above the mean. So, we can say that with respect to the mean, the score of 58 is above average. So, ibig sabihin, yung given kanina, okay, ano ba yung given natin? Yung reading score ng estudyante. So, kung naka 58 daw yung score, karamihan, so identify natin kung above or below. So, based dito sa normal curve, ayan, yun yung purpose ng normal curve para natin, makita natin yung illustration. Okay, mas makita natin, hindi lang siya through words, dapat makita din natin siya through illustration. So, yun yung purpose. Kaya nagkakaroon tayo ng normal curve distribution. Okay, nire-represent or ginagraph natin siya para mas makita natin. Since ito yung natin, mean, ibig sabihin ito yung
parang ano siya, average or gitna lang. So dahil based dun sa problem, nagkaroon daw ng score na 58. So nung graph na natin sa ating normal curve at nagkaroon siya ng z value na 2, therefore yung score ng reading, okay, is above average. So how we identify na above average siya? Since ito yung ating mean, siya yung pinakagitna. So kung napapansin natin, si 50, okay, yung 58 ay ano, nasa kanan siya. Ibig sabihin above. Mas mataas siya sa ating average. Siya yung magagaling. Interpretation yan, magagaling magbasa yung estudyante. Kasi karamihan is ano, average. Yung average lang kasi is 50. Okay, yan na yung pinaka parang mababang score. So dahil naka 58 karamihan based on sa problem, saying magaling sa reading comprehension or yung reading scores ng estudyante. So ayun yung purpose ng normal curve distribution natin. Okay, note that in figure, because z is equal to 0 is the center of distribution, so the negative z values simply indicate that these values are found at the left or of the center. So ibig sabihin yung mga na-negative guys, ayan. So indicate yan na nasa left sila. Pag nasa right naman, they are all positive. Okay? So yun ibig sabihin. So through the normal curve distribution, mas ma-interpret natin or maunawaan natin lalo kung ano yung ibig sabihin ng problem. Ano bang gustong ipahiwatig ng problem. Okay? I hope it's clear. So additional problem tayo na para mas maliwanag. So aside from that, so we have another example. The score in PE. Ayan, sino bang mga galing dito sa PE? Okay? So, score in PE, we're going to locate the value that correspond to a PE score of 39 given that the mean is 45 and the standard deviation is 6. Okay. Now, based on sa problem, guys. Ayan. Ano bang gagamitin nating formula? Population or sample? Basically, nakita naman natin tong symbol. Okay, symbol na yan ay represent for population. Ayan. So therefore, gagamitin natin later is population na formula. So the same ulit guys. The same steps yung gagamitin natin. Step 1, identify natin kung anong formula yung gagamitin to get the z-scores. So since based on the value sa ating given sa problem, nag-represent siya as the population data. Therefore, ang ikukunin nating formula is yung pang population. Okay? Next, step 2 natin guys, ano yung mga given? So, ilagay lang natin yung mga given. So, meron tayong mean na 45, standard deviation na 6, at meron tayong, yung PE score na nagkaroon ng 39. Okay, alamin natin later kung below ulit siya or above the average or average lang. Okay, then for number 3, the same, substitute tayo. Substitute natin lahat ng given. So, we have yung x natin or yung given measurement is 39 minus the mean which is 45 and over the standard deviation na 6. So 39 minus 45 we have negative 6. Okay, nagkaroon tayo ng negative. Then divided by the standard deviation natin na 6. So we have negative 6 divided by 6 we have negative 1. Therefore, or thus, the z value that correspond to the row score of 39 is negative 1 in a population distribution. Okay? So, I hope it's clear na madali na lang sa inyo using the steps and using the formula, syempre. At sa tulong na rin ng given. Okay, so madaling identify yung Z's value, no? Based the formula at sa given natin. So, I hope maliwanag na to sa pangalawang formula, sa parang pangalawang example natin. So, the same guys, sa ginawa natin sa lesson 1, we're going to make a what? Normal curve distribution. Okay, so ito naman yung normal curve distribution. So, tinakpan na lang natin yung kanina, no? So, ayan. So, balikan ulit natin. So, ano yung mean natin? 45. Therefore, automatic yan guys, ha? Si mean laging nasa tapat ni 0. Okay, automatic yun. Siya yung laging nasa gitna, yung mean. Okay. Next, anong gagawin natin? So, dahil siya yung nasa gitna, automatic si 45 nandito. Okay, paano naman nagkaroon ng mga number dito sa kabila or sa kanan sa kaliwa? So gagamitin natin yung standard deviation. Standard deviation natin kung naalala niyo is 6.
Therefore, mag-a-add tayo ng 6 pagpapunta dito sa kanan at magma-minus naman tayo ng 6 papunta sa kaliwa. Okay. Since 45 yung mean, plus 6 tayo. 45 plus 6, we have 51. Plus 6 another, we have 57. Plus 6, we have 63. Okay, wag kayong malito dito sa may circle dito kasi yung kanina yan yung ating example. Ginamit ko lang yung curve niya. Okay. So, dahil papunta naman tayo sa left, so magsa-subtract naman tayo ng 6. So, we have 45 minus 6, we have 39. Then 39 minus 6, we have 33. And 33 minus 6, we have 27. Okay. So, the same process sa kabila. Pero dito kasi, iba na yung given natin. Nakadepende sa given. Okay, 6 tayo. Okay. Next. So, based dun sa problem kaya natin at sa ating step 4, ano nakalagay doon? Negative 1 yung sagot. At ano daw yung dapat yung partner ni negative 1? Dapat daw nagtugma sila sa 39. Check natin kung tumama. Okay. Kung napapansin nyo, si negative 1 ay nakatapat kay 39. So, ito yung bibilugan natin. So, kanina ito, disregard nyo lang. Baka malito kayo dyan. So, ito yung bibilugan natin. So, ibig sabihin, nag-meet sila dito sa negative 1 at saka sa 39. So, anong interpretation ito? Pag-interpret natin yung score nila sa PE. So, with respect to the mean, the score 39 is below the population mean. We can also say that the score 39 is below average. Okay, kung kanina above average, dito naman below. Bakit siya below? Kasi nga, mas mababa na siya sa ating mean. Ito yung mean natin eh. Ibig sabihin, mas mababa siya. That's why in-interpret siya na below average. Ibig sabihin, yung score nila sa PE ay mabababa. Okay? Or therefore, bagsak. Kumbaga, ganun siya. Okay? Kasi below the average na eh. Kumbaga, ito yung passing score. Kasi basically, yung score down nila na nakuha or na-compute is 39 lang. Therefore, bagsak sila or nasa below average. Okay. So, yun yung interpretation ng ating normal curve. So, I hope it's clear, no? So, kung medyo malabo pa, ayan, isang example po ulit. Ayan. May nalilito pa rin or naguguluhan. So, pagbigyan natin. Kung may second chance dun sa movie ni John Lloyd at ni Bea, dito sa stats, merong third chance. Okay, meron pa tayong pangatlong example. So, another example para sa mga nalalabuan pa rin. So, scores in a science test. Ayan, tingnan natin kung sino magagaling sa pag-compute ng score sa science test. So, meron tayong given na x or the given measurement is 20 and we have the x with the bar on the top. We have 26 and the small letter s yan na is 4. Yung compute ni corresponding z-score. Ayan. So, ano papansin natin? Iba na yung symbol. So, may x pa rin tayo. So, anong symbol to? So, mean pa rin yan. Anong symbol to? Standard deviation ng anong formula? Okay, at this point, guys, is for sample data. Okay, pang sample data naman to. Okay, the same pa rin naman yung steps. Step 1, anong formula ang gagamitin natin? Okay, based dun sa given natin, si sample data, yung formula. So, ito yung formula ng sample data natin, x minus x with the bar on the top over small letter s. Then, step number 2, the same. Kung ano yung mga given values, ilagay natin dito para madaling mag-substitute na lang. Okay, so x natin is 20, mean natin is 26, and yung standard deviation natin is 4. Then, substitute from the given formula and the given values. So, we have 20 minus 26 over 4. So, 20 minus 26, we have negative 6 over 4. So, negative 6 divided by 4, we have, okay, negative 1.5. So, the corresponding z-score is negative 1.5 to the left of the mean. So, basically, dahil negative yan, ibig sabihin pakaliwa agad yan. Okay? So, negative 1.5, dapat daw tatapat siya later kay, nasa around kay 20. Okay, check natin using the normal curve. Okay, so ito yung normal curve natin. Ayan, so ginamit ng ulit natin yun, tapos pinalitan natin. So, tandaan natin ulit na ang mean natin, tama ba yung mean? Ano yung mean? 20
6. Ayan. Kaya nasa gitna si 26. Lagi nasa gitna si mean na kasi si 0 represent as mean. So based sa given natin, yung mean natin is 26. Another, to consider standard deviation. Based dun sa given standard deviation, meron tayong 4. Therefore, pag pakanan, mag-add tayo ng 4. Pag pakaliwa, magle-less tayo ng 4. So 26 plus 4, pakanan tayo, we have 30. 30 plus 4, we have 34. 30 plus 4, we have 38. So hanggang 3 lang naman tayo. So titigil na tayo doon. So pag left naman, subtract tayo. 26 minus 4, we have 22. Minus 4, we have 18. Minus 4, we have 14. Okay. So anong sagot natin kanina? Negative 1.5 tsaka si 20. So nakikita nyo ba si 20 dito? At nakikita nyo ba si negative 1.5? Ba? Hindi. So basically, kung i-assume natin, estimate natin, so basically, nandito si 1.5. Tama ba? Ayan. Kasi between negative 1 and negative 2 is the 1.5 kung nasa center siya. So nandito si negative 1, ayan, negative 1.5. Dapat magtutugma daw siya. Ano dapat siya? Saan dapat tugma si 1.5 kay 20? O, tingnan natin. Ano ba yung middle ng 18 to 22? 18 to 22. So, kung ito 18, susunod dyan is 19. Tama ba? Sunod is 20. Then 21. Bago mag 22. Okay? So, napapansin natin. Kasabi natin, gitna dapat si negative 1.5. So, anong gitna ng 18 to 22? So, basically, tumugma siya kay 20. So, ibig sabihin, nag-match pa rin. So, tama. Okay? So, nag-match pa rin. So, between negative 1.5 tsaka si 20. So, bibiliguan ulit natin siya. Ibig sabihin, tama. Okay? Nag-match sila. Okay, anong interpretation natin? So, with respect to the mean, the score 20 is below the population mean. We can also say that the score 20 is below average. So, laging may interpretation kung above ba siya or below or average. Okay? So, I hope it's clear no sa pangatlong pagkakataon. So, I hope maliwanag ito sa inyo at masagutan nyo yung ating activity. Okay? So, don't forget, if you have any clarification, you can ask me through direct message or sa ating GC. O kaya naman, comment down below. At huwag nagkalimutan yung ating additional points dun sa activity dun sa unang intro natin, yung true or false. So, I hope it's clear. And may guide naman kayo sa inyong module. So, I hope you have learned something about this lesson. Okay? So, good luck for your activity and evaluation to be submitted in our Edmodo. Okay? See you next lesson.